Bilang host, mahalagang matutunan ang tamang paraan ng pakikipag-usap. Ngayon, matututunan mo lahat ang kailangang skills. Kasama na ang paggawa ng topic, pakikipag-engage sa viewers, at paggamit ng magandang script. Bilang host, mas magiging maayos ang takbo ng live kapag may nakahandang topics. Kaya naman, ang paghahanap ng patok na topic at tamang paggamit nito ay kailangan ng pag-aaral at ensayo. Una sa lahat, naghahanda tayo ng topics para mas makipag-connect sa viewers. Kaya, dapat madali itong makarelate sa mga manonood at mahikayat silang magbigay ng opinyon. Narito ang 4 na klase ng topic na pwedeng gamiting gabay. Emotional topics. Pag-usapan ng feelings o mga kwento para makahikayat ng reaksyon at opinyon. Halimbawa, kapag niloko ka ng kaibigan mo minsan, pagkakatiwalaan mo pa rin ba siya? Dapat pa bang ipagpatuloy ang relasyon kung hindi na kayo swak? Pwede pa bang maging magkaibigan kahit break na? Opinion-based topics. Gamitin ang mga usaping madaling pagtatalunan para maengganyo ang viewers. Halimbawa, okay lang ba maging close sa katrabaho? Gaano kahalaga ang itsura sa trabaho? Ano ang mas mahalaga, swerte o sipag? Lifestyle topics. Magbahagi ng kaunti tungkol sa personal na buhay para mas makabuo ng koneksyon sa viewers. Halimbawa, mag-recommend ng movie o series na napanood mo kamakailan. Anong pangalan ng wifi mo? May kahulugan ba? Paano ka bumibiyahe? Anong ginagawa mo habang nasa biyahe? Trending events. Pag-usapan ng mga viral o mainit na balita. Halimbawa, magbigay ng review sa bagong palabas. Ikwento ang tungkol sa isang trending na issue ng celebrity o influencer. Pagkatapos magsimula ng topic, ibahagi mo muna ang sarili mong opinion. Gamitin ang mga partikular na kwento para mas maipakita ang punto mo. Tapos tanungin mo naman ang viewers kung ano ang opinion nila. Basahin ang nasa live chat. Depende sa reaksyon ng viewers. Pwede kang magdagdag ng paliwanag o ibang halimbawa. Pwede mo ring ibuod ang topic at mga main comments sa chat para makasali rin ang bagong pasok na viewers. Ito naman ang isa pang mahalagang skill. Paano makipag-ugnayan sa mga nasa live chat? Kasama ang tamang pasasalamat sa gifts, pagtawag sa pangalan, at pag-handle ng bashers. Kapag may nagbigay ng gift, kailangan natin magpasalamat ng taos puso para maramdaman nilang na-appreciate sila. Mas nakakaengganyo ito para magpadala pa sila. Kapag may lumabas na gift animation, mag-react agad. Banggitin ng malinaw ang ID ng nagbigay at pangalan ng gift. Sabay ng masigla at masayang ekspresyon o galaw. Halimbawa, salamat username sa gift name. Grabe, ang ganda nito. Super thankful ako. Tungkol sa tutorial kung paano magpasalamat sa gifts at paano makakuha ng mas marami, pwede mong panoorin ang tutorial na How to make users keep sending gifts. Kapag mababa ang engagement, pwedeng taasan ang interaction sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng viewers. Subukang maging mas malapit sa viewers. Halimbawa, kapag may bagong pasok na viewer, batiin sila gamit ang kanilang pangalan. Halimbawa, welcome username sa live stream. Lalo na kapag ang madalas magpadala ng gifts ay pumasok, kailangan ng mas espesyal na pagbati. Pwede mo silang tawagin sa pangalan at kausapin kahit saglit. Ipakita na napapansin mo talaga sila. Habang may ongoing na usapan, pansinin ang mga laging nagko-comment o may kwelang sinasabi. Banggitin ang pangalan nila, ulitin ang sinabi, at kausapin sila. Hikayatin silang mas mag-chat. Kapag matumalang chat, pwede mong tawagin ang mga regular na manonood para pasimulan ang usapan, at para uminit ulit ang vibe. Syempre, hindi palaging maayos ang takbo ng stream. Minsan may mga basher na papasok para manggulo lang. Paano nga ba sila haharapin? Una, panatilihin kalmado at huwag silang pansinin. I-focus ang energy sa totoong supporters. Huwag magpadala sa gulo o huwag pumatol sa basher. Kasi gusto lang talaga nilang sirain ang mood at guluhin ang buong stream. Kapag masyado natin silang pinansin, lalo lang tayong nadadala sa laro nila. Kapag nakikipag-away na sila sa chat, pwede silang i-ban o i-mute para matahimik. Tapos kausapin ang fans. At pasalamatan sila sa suporta. Sa ganitong paraan, napapanatili mo ang magandang image mo, at naibabalik mo ang kontrol sa daloy ng stream. Narito ang ilang mga linyang madalas gamitin. Kasama na dito ang pagbati, pasasalamat, pamamaalam, at paghingi ng regalo. Pwede mo itong baguhin depende sa style mo at sa sitwasyon. Pagbati. Welcome username sa stream. Kung gusto mo ako, i-follow mo na ako sa may taas na kaliwang bahagi. Welcome username sa stream. Bago pa lang ako dito. Sana suportahan niyo ako. Sama-sama tayo sa saya. Welcome username. May napanood ka bang magandang movie o nabasang magandang libro kamakailan? Pasasalamat. Para sa bagong sender, grabe naman. Salamat username sa welcome gift. Gusto ko to. Nice to meet you. Sana lagi kitang makita dito sa stream, username. Para sa frequent senders. Salamat, username, sa walang sawang suporta. Sobrang na-appreciate ko na andito ka pa rin hanggang ngayon, username. Para sa active chatters, salamat, username, sa palaging pagbisita. Halos sa lahat ng stream ko, andyan ka. Sobrang nakakataba ng puso, salamat. Pamamaalam, mga 20 minutes na lang bago ko tapusin ang stream. Salamat sa lahat ng tumambay ngayon. Sobrang saya ng stream natin ngayon. Okay everyone, tapos na ang stream natin for today. Magpapahinga na muna ako. Kung nag-enjoy kayo, kita-kits ulit bukas ha. Same time bukas. Bye. Gasa na ngayon. Kakanta muna ako ng isa pa bago ako mag-end. Huwag niyo akong kalimutan ha. Mamimiss ko rin kayo. Gift prompts. Sa mga bagong viewers, send kayo ng gift name. Kakantahan or sasayawan ko kayo.
Para sa mga regular, may nakita akong bagong animation ng GIF. Ang ganda. Gusto kong makita sa stream. Username, baka naman pwedeng pasample ng GIF na yon? Para sa mga target, 2 na lang na GIF name ang kailangan ko para sa goal. Baka naman tulungan mo ko sa goal ko. Please, huwag mahiyang humingi ng regalo. Dito tayo kumikita sa pagbibigay ng masayang content sa live. Sabihin mo ng confident ang hiling mo. At taos pusong magpasalamat sa nagpadala. Unti-unting sanayin ang viewers na sumuporta. Ang sense of humor ay tunay na superpower ng isang host para maka-attract ng viewers at mapasaya ang stream. Nakakatulong din ito para mas lumawak ang interaction. Narito ang mga practical na tips para ma-develop ang sense of humor. Una, manood at matuto sa ginagawa ng iba. Panoorin ang mga host na kilala sa pagpapatawa. Pansinin ang timing, facial expressions, body language, at tono ng boses nila kapag nagpapatawa. Tingnan kung paano sila sumasagot ng witty sa mga viewers. Paano nila ginagamit at pinapa-level up ang mga memes ng viewers. Malaking bagay ang exposure at pag-aaral sa pag-develop ng sense of humor. Bukod sa panonood ng ibang host, pwede ka ring manood ng iba't ibang uri ng comedy content, gaya ng stand-up comedy, sitcoms, mga pelikulang nakakatawa, at iba pa. Sa araw-araw, mag-ipon ng mga nakakatawang moments. Pansinin ang mga nakakatawang bagay sa paligid mo. Kilalanin ang iba't ibang klase ng humor at paraan ng pagpapatawa. Huwag mong pilitin ang style na hindi bagay sa'yo. Mas natural kung babagay ito sa ugali at personalidad mo. Halimbawa, ikaw ba yung tipong daldal lang pero walang galing? O yung kakaiba mag-isip? Pagkatapos mong manood at matuto, hanapin ang comfort zone mo. Ang pagpapatawa ay pinapractice din. Pwede mong subukan muna ang maliit na style o catchphrase ng paborito mong host. Pero lagyan agad ng sarili mong style. Iwasan ang pangungopia ng buo. Para sa bawat topic o game sa stream, maghanda ng posible na memes, pang-asar, o self-jokes. Maghanda rin ng mga reaksyong bagay sa style mo, na magagamit sa mga usual na sitwasyon gaya ng talo sa laro, patay na hangin, o aberya. Mga template ng nakakatawang reaksyon. Tumutok sa chat. Saluhin agad ang mga kwelang comment. Tapos i-exaggerate, baligtarin, dagdagan ng connect, asarin o lokohin ang sarili. Ito ang edge ng humor sa live stream, real-time at interactive. Importanteng tandaan, ang pagpapatawa ay hindi ibig sabihin walang limit. Ang pagiging totoo ay basihan ng totoong humor. Huwag mong pilitin magpatawa kung hindi kaya. Tandaan din ang hangganan pag nambibiro. Iwasan ang personal attacks, bastos na jokes, controversial na topics, politics, religion, race, gender, etc. Sa madaling salita, hindi mo kailangang magpatawa kada segundo. Ang pagiging natural at chill ang pinaka-best na performance. Ayusin at i-adjust natin yan habang nagla-live ka para mahanap natin yung chatting style na bagay sa'yo. Bigo Bigo!